Mas magandang natututo sa pakikipagkapwa-tao. Pumunta si Jesus sa kanyang bayan at nagturo sa mga tao sa kanilang sinagoga. Namangha silang lahat at nagsabi, "Saan kaya galing ang kanyang karunungan at natatanging kapangyarihan? Di ba't siya ang anak ng karpintero? Di ba't si Maria ang kanyang ina? At sina Jose, Jaime, Simon at Judas ang kanyang mga kapatid? Hindi ba't narito sa piling natin ang kanyang mga kapatid na babae? Ano't nangyari sa kanya lahat ng ito? At bulag sila tungkol sa kanya." Sinabi naman sa kanila ni Jesus, "Sa kanyang sariling bayan lamang at sambahayan hinahamak ang isang propeta." At kaunti lamang ang kanyang ginawang himala roon, sapagkat kulang sila sa pananampalataya. Walang propetang kinikilala sa kanyang sariling lugar. Mga kapatid, ang ating narinig na ebanghelyo ngayon ay ang hindi pagkilala sa ating Panginoong Hesukristo, na ang naging resulta ay hindi siya masyadong gumawa ng himala doon sa kanyang sariling lugar. Bagkus, marami siyang pinagaling ng mga may sakit, pinalakad ng mga pilay, nakakita mga bulag sa ibang lugar. Ilan-ilan lang ang kanyang napagaling dito sa kanyang sariling lugar kasi kukunti ang nananampalataya at binabash pa siya. Kaya tayo ngayon mga kapatid, ito lang yung pagpapatunay na ang mga himala ng ating Panginoon ay depende sa ating pananampalataya. Kung tayo'y hindi nananampalataya, ay talagang ganon din pinakita na ng ating ebanghelyo ngayon na walang mangyayaring himala sa atin kung humihiling tayo at walang pananampalataya. Ang dapat sa atin ay humiling sa Panginoon dahil buong loob tayo, bukas puso tayong nananampalataya na mangyayari ang ating hinihiling sa kanyang pangalan. At siguraduhin natin na talagang karapat-dapat tayo sa ating hinihiling. Baka naman ang dami nating kasalanang itinatago at kung ano-ano mga pasanin natin sa buhay at tayo hihiling sa Kanya, bawas-bawasan natin. Ipakita natin na nagsisikap tayo na maging mabuti, maituwid yung mga pagkakamali. Saka tayo humingi ng tulong sa Kanya kung paano natin itong magagawa sa tulong ng banal na Espiritu. Walang imposible sa Diyos basta tayo nananampalataya. Katulad nga ng pagpapagaling niya sa iba't ibang lugar na nananampalataya sa Kanya. At ang tanong ng mga tao, saan nanggaling ang kaalaman ng taong ito samantalang anak siya lang ng isang karpentero? Di ba? Ay, sa kanilang lugar, siyempre, kapag nung panahon na yon, kapag ikaw ang tatay mo ay karpentero, ang anak karpentero din. Katulad nga ni Zacarias, siya ay pari, inaasahan nila magiging pari din itong lahi niya, si Juan Bautista. At speaking of Juan Bautista, ay tinatanong kasi ng mga tao doon na kung saan nanggaling ang kaalaman ni Jesus. Kung maaalala natin, ito yung ayon kay Bishop Ambo, nakuha ko yung pagninilay na ito, isang napakagandang pagninilay. Kung bakit nga ba, saan nakuha ng ating Panginoon ang kanyang kaalaman? Bakit napakagaling niyang magturo? Bukod siya Diyos na nagkatawang tao, ay talagang yung kanyang kaalaman ay kahanga-hanga. Kaya marami na yung sumusunod sa kanya. Kaya yung kanilang mga kababaryo o kababayan ay nagtataka na binabas na siya dahil sa halip na humanga ay basher ang naging resulta. At ito na nga, saan nga ba nanggaling ang kanyang kaalaman? Kung maaalala natin, taon-taon, sabi ni Bishop Ambo, pinaalala niya, taon-taon si Maria at saka si Jose, ang kanyang pamilya, ay pumupunta sa Jerusalem upang magpasalamat. Kung maaalala natin na si Jesus minsan ay nagpaiwan, 3 araw siyang nakikipag-usap dito sa mga matatalinong mga guro na mga nagtuturo ng mga batas at humahanga sa kanyang katalinuhan. Kasi nga, matalino talaga siya, likas sa kanyang talino, ay mahilig pa siya doon sa mga ganun topic. At yun nga sabi niya sa kanyang ina, hindi niyo ba alam na dapat ay nasa tahanan ako ng aking ama? Imagine, taon-taon silang pumupunta doon at doon possible na doon siya tumatambay at nakikipagtalastasan siya ng kaalaman. Kaya marami siyang natututunan. Hindi man siya kayang pag-aralin sa mga mamahaling eskwelahan noong kanyang ama na karpentero lang, ay likas naman sa kanya na natututo sa mga bagay-bagay, sa mga, sabi nga sa panahon natin ngayon, pamantasan ng kalye.
pamantasan ng lansangan. Mas maganda yung natuto ka sa pamantasan ng lansangan, marunong kang makipagkapwa-tao, kaysa doon sa nagkaroon ka ng edukasyon na wala kang kapwa-tao. Importante yung mayroon kang kapwa-tao. At yun ang hinihinala ni Bishop Ambo na naging eskwelahan ng ating Panginoon. At malimit, taon-taon ay pumupunta sila kay Zacarias, sa tahanan ni Zacarias, ay siyempre si Zacarias ay, kumbaga ay kinikilalang pamilya doon. Ang kanyang anak ay inaasahan na magiging pari kasunod niya, kaya kaya niyang pag-aralin itong si Juan sa mga eskwelahang di kalidad. At siyempre kalaro niya ito ni Jesus, kalaro niya, at possible na nagtatalastasan silang dalawa. Kaya pareha silang kinalulugdan ng Panginoon at pareha silang matalino. Hindi naman agad-agad nabuhay sa ilang si Zacarias. Siyempre nung bata pa siya, kailangan niya ng guide ng magulang hanggang sa makaya niya niyang tumayo sa sariling paa at namuhay na siya sa ilang. Ang galing nung pag-a-analyze ni Bishop Ambo. Idol na idol. Nung mga panahong iyon ay tao lang ang ating Panginoon, ay talaga namang hindi siya ordinaryong tao. Talagang siya ay naging tao pero hindi nagkasala. Walang taong hindi nagkasala. Kaya talagang extraordinary ang ating Panginoon. Kaya hindi natin pwedeng ikatwirang, tao lang ako Diyos ka naman Hindi, naging tao din si Jesus. Diba? Kaya ang gandang pag-aralan ng naging buhay ng ating Panginoon. Maging estudyante tayo ng ating kapaligiran, ng ating kasalukuyan. Mas magandang natututo sa pakikipagkapwa-tao. Maraming salamat po. Life is beautiful. Sa pinto ng puso, naroon si Jesus. Kamay na may butas, ang itinutungtong sa di gawasan niya'y aking pinapasok. Ang nangyayang manirang lubong, siya naman ay tumatawag din sa iyong puso'y dinggin. Siya'y pangbuksan at babasukin ng dahil pagbalain. Sa bundong hinahanap ang sariling kanya, kahit nag-iisa na naligaw na tupa, siyam na buti